Tinalakay naman sa Kamara ang sitwasyon ngayon ng implementasyon ng Republic Act 11223 o mas kilala sa Universal Health Care Act na layong mabigyan ng sapat na serbisyo at tulong pangkalusugan lalo na mga Pilipinong nasa laylayan. Si Nomer Corporal, live mula sa Kamara. Nomer. Zay, naging sentro ng pagdinig ngayong araw ng Committee on Health ang pagpapalakas pa ng mga programang pangkalusugan ng pamahalaan para sa mga Pilipino. Sa iprinisantang datos ng Department of Health, umabot na sa 100% ng populasyon ang coverage ng Universal Health Care simula nung nakarang taon. Subalit ayon sa ahensya, 74% lamang ng mga Pilipino ang nakakaalam na sila ay sakop ng naturang programa. Samantala sa ilalim ng Universal Health Care, umabot na sa 208 specialty centers ang naitatag ng DOH na ngayon ay nagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan, lalo na sa mga malalayong lugar na may limitadong access sa ospital. Target ng ahensya na madagdagan pa ang mga pasilidad na ito upang mas mapalapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad. Binigyang diin din sa pagdinig ang implementasyon ng zero balance billing kung saan umabot na sa 1.8 milyon na Pilipino ang natulungan. Paglilinaw ng DOH, ang zero balance billing ay sakop lamang ng mga pasyente sa 83 DOH hospitals at specialty centers, bagamat may mga local government units na rin ang nagpapatupad nito sa kanilang mga ospital. Sa quality of care po, I'm simplifying po, pero mga basic inputs natin dyan, yung ating equipment, at hindi sila input lang, pero sila yung yung sasabihin ko, sila yung pinaka-key, yung tao. So, importante yung human resources at yung equipment kasi you cannot have one without the other. Pwede may equipment ka, pero kung walang HR, tawag namin doon yung mga nakatenga na health center. Pwede ka rin naman may tao, pero walang equipment, tawag namin doon yung kawawang Dr. Caraballo na wala siyang equipment. So, kailangan magsalubong yon. Iminungkahi rin ng ahensya sa pagdinig na madagdagan ang kanilang budget para sa susunod na taon upang mapalawak ang mga ospital at maparami ang medical personnel. Layunin nito na mas mapaigting ang paghatid ng serbisyo at mas mapadali ang access ng mga Pilipino sa serbisyong pangkalusugan. Samantala, iminungkahi naman ni 4K Party List Representative Iris Marimontes na unahing tutukan ang paggamit ng nakukolektang revenue para sa mga mahalagang gamit at pangangailangan ng mga ospital. Ang sa akin lang po, ibalik sa facility na nagbigay ng serbisyo, yung pinaka-basic. And all others, pwede nyo na pong gamitin sa iba. Para hindi po dadating ang puntong, hindi na makakapag-deliver. Kasi may mga instances na hindi po talaga na ibabalik. Ultimo, pagbili ng cotton, nag-spend ka ng cotton sa isang pasyente, hindi na ibalik sa facility yung pinambili mo ng cotton, susunod na pasyente, wala na pong cotton. Honorable Montes stated, ano yung capital expenditure nyo to buy more equipment before nyo paghatian nyo natitira. So yun po yung nilalabas namin, at least for the individual facility. Zaygit ng komite na kailangang patuloy na pagtuunan ng pamahalaan ang pagpapalakas ng mga ospital at pagsiguro na mayroong kumpleto at maasaang gamit upang mas mapaigting ang serbisyo para sa mga Pilipino. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Nomer Corporal, 3 tanghali ng Congress TV.